Breaking news! Dalawang barko ng Pilipinas at mga mangingisdang Pilipino hinaras at pinaputukan ng mga Tseno. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tuloy ang kanyang trabaho at serbisyo sa bayan kahit pa may COVID-19 ito. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto at tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Dahil sa patuloy na pagiging agresibo ng mga barko ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ang Bagyo de Masinloc ay isa sa mga inaangkin ng China na pag-aari na nila ito. Kaya bantay sarado na ang Bagyo de Masinloc kung saan dumaan ang dalawang barko ng Pilipinas na maghahatid ng humanitarian mission. At ito ay hinarang ng mga barko ng China at pinaputukan ng mga water cannon, naglagay sa panganib sa mga tripulante na sakay nito. Grabe talaga ito ang bansang China. Hinaharas tayo sa sarili nating teritoryo. Grabe ang mga bansang China. Inaangki kasi ang ilan sa mga teritoryo na natin, lalo na ang Bagyo de Masinloc na kanila ito teritoryo kahit napakalayo sa kanilang mga teritoryo. Subalit sa Pilipinas ay napakalapit sa Palawan. Kaya paano masasabi ng bansang China na kanila ito teritoryo dahil napakalapit ito para sa Pilipinas? Ayon pa umano sa nakalat nating impormasyon, hinaras na mga sasakyang pandagat ng China ang mga bangka at barkong Pilipino sa isang humanitarian mission sa Bagyo de Masinloc na kilala rin bilang Panatag o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea, na ginamit ng mga barko ng China Coast Guard ang mga water cannon para adlangan at pigilan ng paglapit ng mga barkong sasakyang pandagat, Bureau of Fisheries Aquatic Resources sa mga Filipino fishing vessel na sabik na naghihintay ng oil subsidy at grocery, ayon sa payag ng isang National Task Force West Philippine Sea. Kung matatandaan natin, noong mga nakaraan buwan na mahagi din ang ating Bureau of Fisheries ng oil subsidy sa lahat nating mga mangingisdang Pilipino na muling binarangan ng mga barko ng China. Ayon pa nga dito, isang mangingisdang Pilipino ang sinubukan magpahabol sa rubber boat ng China at muntikan na nga ito binangga ng rubber boat ng China. Ayon pa nga umano sa manakalat nating impormasyon, ang mga barko ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources lumapit sa 1.4 hanggang 1.9 nautical miles mula sa Bagyo de Masinloc nang paputukan ng China Coast Guard ng kanilang mga water cannon na ginamit hindi bababa sa 8 beses. Ayon sa ating National Task Force, ang epekto ng mga water cannon na ginamit ng China Coast Guard ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga kagamitan sa komunikasyon, nabigasyon ni Dato Tamblot matapos itong direkta at sadyang itarget. Bukod sa mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard, sinabi pa ng National Task Force West Philippine Sea na mga mula Chinese Maritime Militia ay nakipag-ugnayan sa mga panganib na maniobra at nag-deploy na nauunawaan na isang long-range acoustic device laban sa mga Bureau of Fisheries Aquatic Resources vessel na nagdulot ng matinding pansamantalang discomfort, incapacitation sa ilang Pilipinong crew. Sa mga ganitong pag-uugali ng bansang China, mas lalo pa nitong pinapagulo ang West Philippine Sea dahil ito ang Bagyo de Masinloc at isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas ayon pa sa arbitral ruling na ipinasa noong 2016. Pag-aari ito ng bansang Pilipinas, kaya walang karapatan ng bansang China na angkinin ang teritoryo na pag-aari na ng Pilipinas. Ito ang ipinaglalaban ng China kahit wala itong legal na batayan na kanila ito teritoryo. Napakalayo ito sa Hainan Island na kanilang mga teritoryo. Ayon pa nga umano, ang illegal na paggamit ng China sa mga maritime law enforcement, power, interference sa Philippine vessel, harassment at pananakot sa Pilipino, fisher folk at anumang aktibidad na lumalabag sa soberanya at jurisdiction ng Pilipinas sa Bagyo de Masinloc ay mga paglabag sa internasyonal na batas, particular na sa UNCLOS, United Nations Convention, Law of the Sea o Arbitral Award na mapanatili ng National Task Force West Philippine Sea. Ang Panatag Shoal ay matatagpuan sa loob ng 200 nautical miles eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Kinuha ito ng Beijing noong 2012 at pinilit ang mga mangingisda mula sa Pilipinas na maglakbay
para mas maliliit na huli. Dahil sa mga nangyari, dahil sa maling maniobra ng mga barko ng China na pagbabarilin ang mga barko ng Pilipinas ng water cannon, maraming bansa ang nagbigay ng pagkabala kabilang na ang Japan at European Union. Tuloy ito magsusuporta sa Pilipinas at idinagdag na ng UNCLOS ay naglatag ng dispute settlement mekanismo na nag-aambag sa pagpapanatili at pagsulong ng rule of law. Kaya sa lahat nating mga kababayan, magkaisa tayo. Ipaglaban natin ang atin mga teritoryo, hindi lamang ng Philippine Coast Guard o Philippine Navy. Tayong mga Pilipino dahil sa atin ang West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Sana ipaglaban natin na mula sa puso dahil tayo ay Pilipino. At sa iba pang mga balita, maraming nagsasabi na puro na lang daw party si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa sa isang influencer o isang vlogger, kaliwat kanan daw ang ginagawang party na inaatinan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayon pa sa kanya, na hangover lang daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya nagkasakit ito. Samantala, marami naman ang nagsasabi na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpositive sa COVID-19. Alin po ba ang totoo? Tara, pag-usapan natin ito. Maayos umano ang kalagayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang sumasailalim ito sa kanyang COVID-19 isolation ayon kay Presidential Communication Office o PCSO Secretary Chiloy Garapel nitong Miyerkules. Ayon pa umano, inihayag ng palasyo ang diagnosis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nito lamang Martes at sinabing nagpapatuloy ito sa kanyang mga trabaho mula sa palasyo. Kinansela ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilan sa pagpapakita dahil sa COVID-19, kabilang ang National Congestion Summit sa Maynila nito lamang Miyerkules. Kabilang din umano sa mga hindi napunta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bombing sa Marawi dahil sa kanyang kalagayan. At ayon pa sa Pangulo, humingi ito sa pasyensya sa lahat ng mga biktima. At ayon pa sa kanya, inutusan na ang mga kawani sa gobyerno para imbestigahan ang mga nangyari at para mabigyan kaagad ng hustisya ang mga biktima. Merong isang influencer o vlogger na naglalabas ngayon ng mga maling impormasyon. Kaya paalala lang sa lahat nating mga kababayan, kapag kayo ay nakakita ng ganito, research nyo muna bago nyo paniwalaan ang kanyang mga sinasabi. Dahil ito ay walang katotohanan ang kanyang mga payag sa kanyang mga post. Kaya sa lahat nating mga kababayan, hindi po totoo ang sinasabi ng iba na kaliwat kanan ang pagpaparty ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Pangulo natin, kahit may sakit ay tuloy pa rin sa kanyang serbisyo para paglingkuran tayo. Bakit naman natin sisirain ng atin mahal na Pangulo? Dahil ito naman ay ginagawa ang lahat para maglingkod sa bayan.